At kaugnay po ng pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police, makakapanayam natin ngayong umaga ang officer in charge, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. General, good morning po. Good morning, Ivan, at sa mga tagapakinig natin, magandang umaga. Kasama rin po natin, kasama natin si Mariz Umali. Morning, sir. Sir, what will be your, ano po ang schedule nyo ngayon? What will be your first act as officer in charge of the Philippine National Police? Well, I will discharge my orders at gagawin ko po, gampanan ko po ang trabaho ng isang pinuno ng Chief Philippine National Police. Of course, nandyan po ang mga commanders natin. Open po ang ating communication sa kanila. I have an open door policy to them, especially sa ating mga commanders and all of personnel na gustong makapulong ang PNP. At meron po tayong staff. And I will occupy and I will go to my office and give the necessary instruction, especially to my personal staff tsaka opisina po. So kailangan natin paandarin na yan to give, rebisahin, magbigay ng instruction, and to guide the Philippine National Police. May mga special instructions po ba kayo na bibitawan ngayong araw, sir? Meron po yan. As I proceed, normal po. Ang naging posisyon ko po noong mga nakaraang taon at sa 35 years, more than 35 years in the PNP or 34 years in the PNP, ay pagsasama-samahin ko lang yon kung ano yung mga effective na nangyari noon at kung ano rin ang mga effective na nakita ko sa mga predecessors at the same time sa mga kasama kong opisyal ay gagawin po natin yan. Sir, if I may backtrack a bit, kasi marami pa rin mga tanong surrounding this change in leadership. Marami yung nagulat. Isa po sa mga usap-usapan kaya po sinibak si Gerald Torre ay dahil daw sa balasahan sa PNP, kamakailan kung kailan inilipat niya po kayo sa Western Mindanao. Ano ho naging reaksyon niyo dito? Nakareceive po tayo ng order na pumalit kay Chief PNP Torre. Kaya we just follow orders. Nasa chain of command po yan. Ayan, mayroon po tayong appointment order. Yes. And the assumption and or turnover proceeded. But up until this order came out, sir, kumusta po naging relationship ninyo with the Chief PNP Torre? Okay naman po. Kung ano po yung programa niya, ini-implement natin at nagpupulong-pulong kami regularly. And of course, I'd serve as his Deputy Chief for Administration for about 2 buwan po yun. Until I was ordered to lead and or to be the commander of the Area Police Command Western Mindanao. Ang area po niyan ay Region 12, Region 9 at Region Bar. So mayroon pong order and so I need to go there. So you said you merely follow orders, but how would you characterize that working relationship, sir? That brief 2-month period na bali boss nyo, si PNP Chief Torre? Okay naman po. Pagka merong commander, of course, you will always subordinate. At kung ano po ang utos na legal ay susundin. Panghuli po, on my end, nakapag-usap na ho ba kayo? Ngayon kayo na po ang officer in charge? I mean, nagkaroon ho ba ng turnover? Nagkaroon ho ba ng conversation between the two of you? Well, the only turnover was during the ceremony yesterday. Na hindi po niya sinipot? During one assumption. Pero hindi pa kami nakapag-usap personal. Siguro Sir, ngayon, baka makakita kami sa Office of the Chief PNP. Magkita kami doon. Okay. Sir, si Mariz may tanong din po sa inyo. Good morning, General. Good morning, Mariz. Una po sa lahat, of course, hindi naman po natin maikakaila na talagang mabango yung pangalan ni General Torre. No? Bago nangyari itong lahat ng ito, siya pa ay binanggit. May special mention pa siya sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba ay naniniwala na ang tanging dahilan lang ng pagpapalit ng liderato ng PNP ay dahil dun sa dinefy niyang utos ng NAPOLCOM?
Of course, ang ating appointing authority ay napakaraming impormasyon sa na makukuha in making a executive decision. And we fully abide dun sa decision and or orders ng ating Chief Executive, si Pangulong BBM. At tayo po ay parating nandyan na susunod. And of course, nasa kanya po yung decision. So, ibig sabihin, naniniwala kayo na may mas malalim pang dahilan. Kasi nung kayo po ay tinawagan para humalili na kay General Torre, may binanggit po ba sa inyong dahilan kung ano yon, kung bakit kayo ang ipapalit na agad pagkatapos nung utos ni General Torre na kahit na kayo yung number 2 man na sa PNP, nilipat kayo sa Mindanao, nireassign kayo sa Mindanao? I don't want to speculate about that circumstance. Ang circumstance po ay I was called and then I reported and they gave instructions for me to lead the PNP. Kaya po nag-turnover. And leading the PNP, isa lang po yan. We accomplish our mission and we discharge our function. Mhm. Paano niyo po haharapin yung perception na may krisis sa loob ng o sa pamumuno ng Philippine National Police, lalo na tila nagkaroon nga ng ganitong kontrobersya bago po ang pagkakaupo ninyo o pagkakatalaga sa inyo dyan? Yung turnover naman po ay smooth. And so, wala po tayong nakikitang crisis. And ngayon po ay nagtawagan na po yung ating mga commanders at ini-ensure nila na yung kada opisina nila ay intact and performing their normal duty. So, I don't see any crisis in our organization. Nagkausap na po ba kayo? Go ahead, Otherwise, sir. it would be a breakdown of discipline. So, wala po tayo nakikitang ganyan. Nagkausap na po ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos at meron po ba siyang binanggit specifically ng mga marching orders po niya sa inyo? Okay. Yung time po na nagkausap kami ng Pangulong BBM is when he ordered me to go back to Manila and magkaroon po ng changes and ensure na kampanan ng trabaho and the SILG will relay everything. General, nung inassign o inappoint po si General Torre na mas bata po sa inyo, no? Inasahan niyo pa po ba na makakamit ninyo ang top position? Parehas kami ng retirement age. About 9 days. 9 days younger lang ako. So, kung ang inaasahan po, pakiulit nga yung Maris ko. Kasi di ba younger si General Torres sa inyo at nung inapoint po siya na noon ay 2-star general pa lamang. Sorry. No, I mean younger po kayo. Oo. So ibig sabihin hindi niyo inasahan o inasahan niyo pa na makakamit pa ninyo yung posisyon na yan? Lahat po may pangarap na maging mamuno. Of course, in due time, of course. At kailangan lang po yan, laging hindi nakatutok or hindi nasa isip mo ang pagiging si PNP. Pero while in the service, kaya nga service, kailangan po nandyan nakatatak sa iyo ang Service Honor Justice ng Philippine National Police at magtrabaho lang ng magtrabaho and always subordinate doon sa mga namumuno at sumunod ng utos at discharge your function. So, Sir, wala po tayo nakikitang problema doon. alright. Gawin nyo lang po ang trabaho at you will never go wrong. Huli na lang, sir, ano po ang magiging role pa hanggat wala pang binibigay na panibagong utos o posisyon para kay General Torre? Ano pa ang magiging role ni General Torre sa bagong pamunuan ng PNP? At meron po ba kayong ipatutupad na mga polisiya na ipinatupad nung nakaraang pamunuan ng PNP na itutuloy po ninyo bilang bagong liderato ng Philippine National Police? First, nagpapasalamat tayo sa outgoing Chief PNP Torre. Yung mga palisiya po na ginawa ay talagang ginagawa na po na palisiya ng PNP. Napakarami po yun. Ipalga na discuss everything from management of resources up to integrity monitoring na napakaraming activities in between yan. It is within the
7-point agenda that I have laid down during my assumption speech. And so, for example, yung 5 minutes response is part of the enhanced managing police operation po ng PNP. Yung enhanced managing police operation, it is the actual conglomeration or pagsama-samahin mo lahat ng police operation to deny the occurrence of prevalent crimes and especially the focus crimes. And pagka may nangyari, to identify these personalities or group of persons involved in this prevalent crime. Yan po ang EMPO natin. So napakarami po yan. If I'm going to discuss that portion, meron tayong mastery of our community. Meron tayong dati ang tawag natin OB personalities or ang ating periodic status report. Kailangan alam natin ang ating mga threat groups. And with that, the 5 minutes response is part of our patrol system, such that it is an indicator na nagpapatrolya ka or nagre-responde ka within 5 minutes. Oo, pero ano pa magiging role ni General Torre ngayong bago na ang liderato ng PNP? Right now, he's been relieved and I'm now the chief of PNP. So gagampanan po natin ang trabaho in leading the PNP. Alright, so siya ay nasa office, anong office po siya? Right now, nasa PIHAW po siya, Alright. Police Holding Admin Unit. Alright. Maraming salamat po, PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Melencio Navtates Jr. Good luck, sir. Good luck and congratulations na rin po sa inyo. God bless. Maraming salamat po, Maris and Ivan, lalo na sa ating tagapakinig. Salamat po, sir. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.